Magandang araw mga Gino at Ginang. Ngayong araw, isipin mong ikaw ay nakaupo sa isang tahimik na sulok, may liwanag ng araw na dumarampi sa iyong balat, at sa hangin ay may dalang simoy ng kapayapaan. Ito ang simula ng ating paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ng isip at katawan. Kaya bago ka tuluyan maging komportable, sandali lang, i-like ang video at mag-subscribe ka rin. Pero gawin mo lang ito kung tunay mong nagugustuhan ang ginagawa ko rito. I-comment mo rin kung nasaan ka ngayon at anong oras dyan sa inyo. Gusto kong malaman kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad. Ngayon, sandali lang. Humanap ka ng tahimik na lugar, hayaan mong pumasok ang sariwang hangin o magpatugtog ng bayayad na musika at sabay tayong pumasok sa paglalakbay na ito patungo sa kagalingan. Tahimik pero mapanganib. Iyan ang alta presyon o high blood pressure. Marami sa atin, lalo na sa pagtanda, ay hindi namamalayang nakikipagbuno na pala tayo sa isang kalaban na walang ingay. Wala itong kirot, wala itong pantal, pero sa loob ng katawan natin, tahimik nitong binabasag ang mga dingding ng ating mga ugat, dinudurog ang ating puso, at unti-unting naglalagay sa panganib ang ating mga buhay. Hindi ito eksaherasyon, iyan ang katotohanan. Naalala mo ba noong huling beses kang kumain ng paborito mong pritong pagkain? O yung gabi na medyo napadami ang chichirya habang nanonood ng pelikula? Walang masama sa paminsang sarap, pero kapag naging gawi ang maalat, mamantika at matatamis, ito ang patuloy na nagpapataas ng presyon ng dugo. Parang gripo na puwersadong isinasara habang patuloy ang agos ng tubig. Ang tanong, paano ba ito maiiwasan? Simple pero hindi madali. Una, gumalaw tayo. Hindi kailangang biglaan o matindi. Isang 30 minutong lakad sa umaga habang sumisikat ang araw ay sapat na upang pasiglahin ang ating puso. Hindi mo kailangang mag-gym. Simulan sa simpleng stretching habang nag-aantay ng kape. O baka habang nagdidilig ka ng halaman, isama mo na rin ang ilang pag-inat ng braso. Ikalawa, iwasan ang stress. Oo, alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin. Pero subukan mong obserbahan ang iyong hininga. Malalim ba ito? Mabigat. Dahil minsan, sapat na ang ilang minutong tahimik na paghinga para makalma ang loob at pababain ang presyon. May mga pagkakataon na ang katawan ay sumusunod sa tinig ng ating isip. Kaya kung ipapaalala mong ligtas ka, payapa ka at may kontrol ka, sasabayan ito ng iyong puso. Ikatlo, ang pagkain. Hindi kailangang puro sabaw o walang lasa ang bawat luto. Pero subukan mong gumamit ng natural na pampalasa gaya ng bawang, luya at kalamansi. Maraming mga matandang Pinoy ang lumaki sa panahong puro sariwa ang luto. Balikan natin yon. Ang isang saging kada araw, gaya ng lakatan o saba, ay may potassium na tumutulong upang balansehin ang asin sa katawan. At syempre, tubig. Huwag palitan ng kape o soft drinks ang tubig. Tubig pa rin ang hari. Kung may iniinom kang maintenance, huwag mong kalimutang inumin ito sa tamang oras. Pero higit pa roon, mas mainam pa ring hindi umabot sa puntong kailangan mo ito. Ang alta presyon ay hindi lang sakit, ito ay babala. Isang senyales na may dapat kang baguhin, hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyo rin. May kilala akong lolo, tawagin na lang natin si Mang Domeng. Noong una, iniiwasan niya ang pagbisita sa doktor. Sabi niya, malakas pa ako, wala akong nararamdaman. Pero isang araw, habang nagpapahinga siya sa kubo nila sa likod ng bahay, bigla na lang siyang nawala ng malay. Mabuti na lang at may kasamang apo na agad siyang naisugod sa ospital. Doon lang niya nalaman na ilang taon na pala siyang may alta presyon. Mula noon, hindi na niya pinalalampas ang kanyang umagang ehersisyo, lakad sa palibot ng palayan, sabay sa paghimamos ng liwanag ng araw. Hindi natin kailangan hintayin ang ganoong insidente para tayo'y kumilos. Kung ngayon pa lang ay kaya na nating panatilihin ang balanse mula sa kinakain, galaw hanggang sa iniisip, mas malaki ang tsansang maiwasan natin ang panganib ng alta presyon. Hindi mo kailangang maging eksperto, kailangan mo lang maging tapat sa sarili mo. Handa na ba akong kumilos para sa sarili kong kapakanan? Ngayong alam mo na kung gaano katahimik pero mapanganib ang alta presyon, simulan natin ang maliliit na hakbang. Simulan mo sa isang basong tubig ngayon. Sa bawat paghigop, isipin mo, ito ang simula ng iyong bagong gawi.
Hindi para sa isang linggo lang, kundi para sa panghabang buhay na lakad tungo sa mas malusog na bukas. Matamis pero delikado, iyan ang diabetes. Isa ito sa mga pinakakaraniwang kondisyon na hinaharap ng mga matatanda. Sa unang tingin, para lang itong dagdag sa listahan ng mga iniindang karamdaman, pero sa katotohanan, ito ay isang unti-unting panib na sumasakop sa katawan mula ulo hanggang paa. Hindi lang ito tungkol sa asukal, ito ay tungkol sa kung paano natin pinapahalagahan ang sarili nating katawan. Minsan, mapapaisip ka, bakit nga ba ganun kasarap ang matatamis? Yung puto na may latik, leche flan na may konting sunog sa ibabaw, o kahit yung simpleng kapeng may kondensada. Hindi natin kailangang talikuran ng mga ito, pero kailangan nating matutong magpigil at maging maalam. Dahil ang bawat labis ay may kapalit, at sa kaso ng diabetes, ang kapalit ay malabo ang mata, sugat na hindi naghihilom, hirap sa paghinga, at sa pinakamasaklap, dialysis o amputation. Karamihan ng mga matatandang nagkakaroon ng type 2 diabetes ay hindi agad nararamdaman ng sintomas. Minsan, nauuhaw lang sila ng madalas, madaling mapagod o parang palaging inaantok. Pero kapag tuluyan ng napabayaan, ang epekto nito ay tuloy-tuloy na pagkasira sa mga ugat, bato, mata at puso. Pero narito ang maganda, ang diabetes ay kayang iwasan. Totoo, kailangan lamang ng ilang simpleng pagbabago na kapag paulit-ulit mong ginawa ay magiging bahagi na ng buhay mo. Una sa lahat, pagkain. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para kumain ng tama. Ang sekreto, fiber at balance. Subukan mong palitan ng kanin ng kalahating brown rice o isama sa bawat kainan ang gulay kahit simpleng ginisang ampalaya o malunggay. Alam mo ba na ang gulay na may mapait na lasa gaya ng ampalaya ay tumutulong sa regulasyon ng blood sugar? Hindi man ito ang paborito ng lahat, pero sa dulo, ito ang nagiging kaibigan ng katawan. Kapag naglalakad ka sa palengke at nakikita mo ang mga prutas, alalahanin, hindi lahat ng prutas ay pare-pareho. Iwasan ang labis-labis sa mangga, ubas at saging na hinog na hinog. Mas mainam ang mansanas, peras at papaya, moderate sa tamis at mas maraming fiber. Kung may tanim kang prutas sa likod ng bahay, gaya ng bayabas o chiko, gamitin mo ito, natural, sariwa at walang halo. Pangalawa, galaw. Tulad ng nabanggit natin kanina, hindi kailangang matindi, pero ang consistency ang mahalaga. Kung dati ay nauupo ka lang pagkatapos kumain, subukan mong maglakad-lakad kahit 5 minuto. Hindi ito tungkol sa layo, kundi sa paggalaw ng dugo sa buong katawan. Sapat na ang araw-araw na paglalakad, pagbunot ng damo o kahit pagwalis ng bakuran para makatulong sa blood sugar control. At heto ang isa sa pinakaimportanteng bahagi, tulog. Oo, tulog. Marami sa mga matatanda ang hirap matulog, pero ang kulang sa pahinga ay nagtataas ng blood sugar. Kaya kung minsan ay gising ka ng 2:00 ng umaga, subukan mong magpatugtog ng bayayad na musika o uminom ng mainit na tsaa gaya ng salabat o chamomile bago matulog. Alalahanin, ang katawan ay mas madaling magpagaling kapag ito ay nakakapaghinga ng sapat. May kilala akong ginang si Aling Cora. Araw-araw ay may nakahandang kutsara ng brown sugar sa kanyang kape. Pero nang malaman niyang may diabetes na siya, dahan-dahan niyang binago ang kanyang nakasanayan. Nagsimula siya sa kalahating kutsara hanggang sa tuluyan niyang naalis. Hindi ito madali pero posible. Ngayon, mas magaan ang kanyang pakiramdam at hindi na rin siya nangangailangan ng insulin. Isipin mo, isang simpleng pagpili lang sa almusal pero ang epekto ay panghabang buhay. At syempre, huwag kalimutan ng regular na check-up. Minsan ang mga takot nating malaman ay siya palang susi para maiwasan ang mas malaking suliranin. Huwag matakot magpa-blood sugar test. Huwag matakot malaman ang totoo. Dahil sa katotohanan, tayo nakakahanap ng direksyon para gumaling. Minsan, ang katawan ay para ring alagang halaman.
Kapag sinobrahan mo ng abono o sa kasong ito, asukal, unti-unti itong nalalanta. Pero kung aalagaan mo ito ng may tiyaga, bibigyan ka nito ng ani, hindi prutas, kundi mga taon pa ng masiglang pamumuhay. Sa bawat pagpili mo ng tubig imbis na soft drinks, sa bawat tanggi mo sa pangalawang kutsara ng cake, sa bawat gabing ipinipikit mo ang mata ng may kapayapaan sa dibdib, ikaw ay gumagawa ng kabutihan para sa sarili mong kinabukasan. Pananakit na unti-unting humihigpit, ito ang osteoarthritis. Isang kondisyon na parang tahimik na kaaway ng mga kasukasuan na madalas nating maramdaman sa pagtanda. Sa umpisa, baka isang banayad na kirot lang kapag gumagalaw ka. Pero kapag pinabayaan, parang ang bawat hakbang ay may kasamang matinding pagsakit. Sino ba naman ang hindi nakaramdam ng sakit sa tuhod o balakang habang tumatanda? Normal lang ito, sabi ng iba. Pero hindi ito dapat ipagwalang bahala. Ang osteoarthritis ay sanhi ng pagkasira ng cartilage, ang malambot na takip na nagpapadulas sa mga buto sa loob ng kasukasuan. Kapag nawala ito, ang mga buto ay nagkikiskisan at dito nagsisimula ang sakit at paninigas. Maraming salik ang nagiging dahilan nito, mula sa sobrang paggamit ng kasukasuan, sobrang timbang, hanggang sa hindi wastong galaw. Minsan dahil sa trabaho o gawain, nasasanay tayo sa maling posisyon na nagiging sanhi ng unti-unting pagkasira. Halimbawa, kung palagi kang nakaupo ng nakayuko sa trabaho o madalas na nakatayo ng matagal nang hindi nagpapahinga, nagdudulot ito ng dagdag na pressure sa iyong mga kasukasuan. Pero ang magandang balita, kahit na ito ay karaniwan, may mga paraan para mapabuti o mapigilan ang simptomas ng osteoarthritis. Una, subukan ang tamang ehersisyo. Oo, alam kong mahirap isipin na gumalaw, palula na kapag masakit, pero ang tamang paggalaw ay nakakatulong upang palakasin ang mga kalamnan sa paligid ng kasukasuan. Ang low-impact activities gaya ng paglalakad, paglangoy o pagyoga ay mabuti para dito. Ang pag-stretch ng mga kalamnan at joints ay nakakatulong upang mapanatiling malambot at flexible ang mga ito. Pangalawa, bantayan ang timbang. Hindi mo man maiiwasan ang pagtanda, pero ang sobrang timbang ay nagpapahirap sa iyong mga kasukasuan, lalo na sa tuhod at malakang. Bawat dagdag na kilo ay dagdag na puwersa na kailangang pasanin ng iyong mga joints. Kaya ang simpleng pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng balanseng pagkain at regular na galaw ay may malaking epekto sa pagbabawas ng pananakit. Pangatlo, alagaan ang nutrisyon. Ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng isda at mga mani ay may anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpigil ng pamamaga sa kasukasuan. Hindi rin mawawala ang vitamina D at calcium na mahalaga para sa kalusugan ng buto. Subukan mo ring kumain ng mga prutas at gulay na mayaman sa antioxidants gaya ng berries at spinach, mga pagkain na tumutulong labanan ang oxidative stress na maaaring nagpapalala ng kondisyon. Huwag kalimutan ang tamang posisyon at pag-aalaga sa sarili. Kapag naglalakad o tumatayo, panatilihin ang tamang posture upang hindi magdulot ng sobrang pressure sa iyong mga joints. Kung kailangan, gumamit ng mga supportive devices tulad ng cane o walking stick upang mabawasan ang bigat na dinadala ng mga apektadong bahagi. May kilala kong lola, si Aling Maring. Mahilig siyang magluto at mag-alaga ng mga apo. Ngunit dahil sa osteoarthritis, minsan nahihirapan siyang tumayo at maglakad. Ngunit hindi siya sumuko. Nagsimula siyang gumawa ng simpleng ehersisyo sa bahay at nilimitahan ang kanyang pagkain ng matatabang pagkain. Nang dumaan ng ilang buwan, napansin niyang mapabawasan ang sakit at nakabalik siya sa kanyang mga paboritong gawain ng mas madali. Minsan ang mga maliliit na pagbabago ang nagdadala ng malaking ginhawa. Ang hindi pagbibigay ng pansin sa unang mga senyales ay maaaring humanto sa mas malalang problema, kaya mahalagang makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Hindi mo kailangang tiisin ang sakit ng tagal bago magpatingin, mas mabuting maagapan. Sa huli, tandaan mo, ang katawan ay parang makina na kailangang palagian ang tamang langis para gumana ng maayos. Sa kasong ito, ang paggalaw, tamang pagkain at pag-iwas sa sobrang stress ang iyong mga langis upang manatiling malusog ang iyong mga kasukasuan.
Kapag napagtanto mong kayang mong alagaan ang iyong katawan kahit sa simpleng paraan, unti-unti mong mararamdaman na bumabalik ang sigla at ang pananakit ay unti-unting humuhupa. At sa bawat araw na lumilipas, ginagawa mo ang iyong sarili ng isang pabor sa iyong kinabukasan. Pagdating sa puso, isa sa mga pinakakilalang sakit ng matatanda ay hypertension o mataas na presyon ng dugo. Madalas itong tinatawag na silent killer dahil karamihan sa mga taong may mataas na presyon ng dugo ay walang nararamdamang sintomas hanggang sa magkaroon na ng seryosong komplikasyon tulad ng atake sa puso o stroke. Kaya naman, napakahalaga ng kaalaman kung paano ito maiiwasan at mapapangalagaan. Ang presyon ng dugo ay parang presyon ng tubig sa gripo. Kapag masyadong mataas, maaaring pumutok ang tubo o maging sanhi ng iba pang problema. Ganito rin ang nangyayari sa mga ugat ng puso at utak kapag hindi na kontrolado ang presyon. Marami ang nag-aakala na ang mataas na presyon ay usapin lamang ng genetics o minana, pero hindi ito palaging totoo. Malaking bahagi rin ng hypertension ay dahil sa ating mga nakagawian sa pagkain, pamumuhay at emosyonal na kalagayan. Unang-una, mahalaga ang pagkain. Ang labis na asin ay kilalang salik na nagpapataas ng presyon ng dugo. Kaya subukang bawasan ang pagkaing maalat, huwag labis-labis sa toyo, bagoong at mga processed foods. Palitan ang mga ito ng mas sariwa at natural na pagkain. Ang gulay, prutas, buong butil at mga pagkaing mayaman sa potasyo gaya ng saging at patatas ay tumutulong upang mapanatili ang normal na presyon ng dugo. Hindi rin dapat kalimutan ang pag-inom ng sapat na tubig. Minsan, ang dehydration ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyon, kaya't panatilihing hydrated ang katawan sa buong araw. Pangatlo, mahalaga ang regular na pisikal na aktibidad. Hindi kailangan maging atleta, pero ang simpleng paglalakad ng 30 minuto araw-araw ay malaking tulong na para mapanatiling malusog ang puso. Ang ehersisyo ay nagpapalakas ng puso at nagpapababa ng presyon ng dugo sa natural na paraan. Pangatlo, ang stress management ay hindi dapat baliwalain. Sa mundo ngayon, lalo na sa mga matatanda na maaaring may pinagdadaanan ng mga problema o kalungkutan, mahalaga ang pag-alam kung paano harapin ang stress. Ang malalim na paghinga, meditasyon o simpleng pag-upo sa tahimik na lugar ay makakatulong upang maibsan ang tensyon sa katawan. Huwag ding kalimutan ang pagtulog ng sapat. Ang kakulangan sa tulog ay nakakaapekto rin sa presyon ng dugo at sa pangkalahatang kalusugan ng puso. May mga gamot din na maaaring ireseta ng doktor para sa hypertension at mahalaga ang pagsunod dito. Ngulit higit sa lahat, ang pagbabago sa pamumuhay ang unang hakbang na dapat gawin. Tulad ni Mang Lando na matagal nang may mataas na presyon. Sa simula, hindi siya masyadong nagsunod sa payo ng doktor. Ngunit nang unti-unti niyang inadjust ang kanyang pagkain, nagdagdag ng paglalakad araw-araw at natutong magpahinga ng maayos, unti-unting bumaba ang kanyang presyon. Hindi lamang ito nagpaganda ng kanyang kalusugan, kundi nagbigay rin ng bagong sigla sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang puso ay simbolo ng buhay. Hindi lang ito isang organo, kundi isang buhay na nagpapagalaw sa atin. Kaya't pangalagaan natin ito, hindi lamang sa pamamagitan ng gamot, kundi sa pagmamahal sa sarili at sa pagbabago ng mga simpleng bagay na kaya nating gawin araw-araw. Hindi natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng kalusugan ng utak. Isa sa mga karaniwang kinahaharap na matatanda ay ang Alzheimer's disease o demensya. Ito ang unti-unting pagkawala ng memorya at iba pang mga kakayahan sa pag-iisip na nagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay ng isang tao at ng kanyang pamilya. Madalas, unti-unti itong nagsisimula sa simpleng pagkalimot ng mga pang-araw-araw na bagay, kung saan inilagay ang susi o ang pangalan ng isang kaibigan. Ngunit kapag lumala, ang pagkalimot ay nagiging dahilan ng kalituhan, hindi pag-alam sa oras o lugar at minsan ay pagbabago sa personalidad. Isa itong napakahirap na sakit na nangangailangan ng matinding pag-unawa at suporta. Pero tulad ng mga ibang sakit, may mga paraan upang mapabagal ang pag-usad nito o maiwasan kahit papaano ang panganib na magkaroon nito.
Una, ang pagpapanatili ng aktibidad ng utak ay mahalaga. Ang pagbabasa, paglutas ng mga puzzle, pag-aaral ng bagong bagay o simpleng pakikipag-usap sa mga kaibigan ay nakakatulong upang mapanatiling alerto ang ating isipan. Pangalawa, ang pisikal na kalusugan ay konektado rin sa kalusugan ng utak. Ang mga kondisyong tulad ng mataas na presyon ng dugo, diabetes at sobrang taba sa dugo ay nagpapalala ng panganib sa demensya. Kaya ang pag-aalaga sa katawan ay direktang nakakaapekto rin sa utak. Pangatlo, ang tamang nutrisyon ay may mahalagang papel. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa antioxidants, omega-3 fatty acids at vitamina A ay ipinapakita sa mga pag-aaral na nakakatulong sa pagprotekta sa mga cells ng utak. Halimbawa, ang mga isdang tulad ng salmon, mga mani at sariwang gulay ay bahagi ng tinatawag na brain food. Pang-apat, ang pagtulog ng sapat at mahimbing ay critical. Kapag kulang sa tulog, hindi lamang tayo naiirita, kundi nagiging mahina rin ang ating memorya at kakayahang mag-concentrate. Panghuli, ang pag-iwas sa bisyo gaya ng panigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay malaking tulong upang mapanatiling malusog ang utak. Nakilala ko si Mang Ben, isang lolo na mahilig magkwento ng kanyang kabataan. Ngulit habang tumatagal, napapansin ng kanyang pamilya na siya ay nagiging malilimutin at minsan ay naliligaw kahit sa sariling bahay. Sa halip na ipagwalang bahala ito, sinimulan ng pamilya ang pagsasanay sa kanyang utak gamit ang mga simpleng laro at pag-uusap araw-araw. Kasabay nito, tinulungan nila siyang maging mas aktibo at kumain ng mas maayos. Bagamat hindi na ito ganap na naibalik sa dati, nabigyan sila ng mga paraan upang mabawasan ang mga epekto ng sakit at mapanatili ang dignidad ni Mang Ben. Hindi madali ang laban sa mga ganitong sakit, pero sa pag-aalam, pag-aalaga at pagtutulungan, may pag-asa na mapanatili ang kalidad ng buhay ng bawat isa. Ang utak, tulad ng puso at katawan, ay kinailangan nating bigyan ng pansin araw-araw. Sa ating paglalakbay sa 5 karaniwang sakit ng matatanda, natutunan natin ang kahalagahan ng pagiging maagap, ng tamang pag-aalaga sa sarili at ng pagyakap sa mga pagbabago ng may positibong pananaw. Sa ating paglalakbay sa 5 karaniwang sakit ng matatanda, napagtanto natin kung gaano kahalaga ang pagiging maalaga sa ating katawan at isip habang tayo ay tumatanda. Mula sa diabetes na nagdudulot ng malalalang komplikasyon kung hindi maagapan, hanggang sa osteoarthritis na nagpapahirap sa ating mga kilos. Ang bawat sakit ay may kasamang mga hakbang upang maiwasan o mapagaan ang epekto nito. Nalaman natin na hindi lahat ng sakit ay minana lamang, kundi may malaking bahagi rin ng ating mga ginagawa araw-araw. Ang tamang pagkain, regular na ehersisyo, sapat na pahinga at pagkontrol sa stress. Ang puso at utak, 2 organong may malaking papel sa ating kalusugan, ay nangangailangan din ng espesyal na atensyon. Sa simpleng pagbabago sa lifestyle, tulad ng pagbabawas ng alat, pag-iwas sa bisyo at mental stimulation, maari nating mapanatili ang kanilang lakas at tibay. Ang kwento nina Aling Maring, Mang Lando at Mang Ben ay mga paalala na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito at na may pag-asa sa bawat pagsisikap. Hindi madali ang pagtanda, ngunit sa tamang impormasyon at malasakit sa sarili, nagiging magaan ang bawat hakbang. Kaya sa bawat isa sa atin na nakikinig, simulan natin ang pag-aalaga sa ating kalusugan ngayon, para sa mas malusog na bukas, para sa mas masayang pagtanda. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto. Hanggang sa muli, pangalagaan mo ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay.